nang ang mga mata ng mundo ay nakatuon sa mga higanteng kumpanya tulad ng Tesla at BYD, na nagpapakilala ng sunod-sunod na dekuryenteng sasakyan. Walang sino man ang nag-isip na ang India ay tahimik na gagawa ng ganong kalaking putok na yayanig sa buong pandaigdigang industriya ng EV. Ang India ay naglunsad kamakailan ng isang dekuryenteng sasakyan na ang presyo ay nagulat maging ang mga eksperto sa sasakyan sa buong mundo. Ang presyo ng mini EV na ito sa India ay pinanatili sa halos $2,099. Ibig sabihin, humigit kumulang 175 like rupees. Ngayon ay dapat na iniisip mo isang kotse sa mababang presyo na masyadong electric? Biro ba ito? Ngunit hindi. Ito ang katotohanan. Ang maliit na mukhang kotse na ito ay pinilit ang malalaking contenders na isipin na paano ito ginawa ng India. Habang ang presyo ng kahit na ang entry-level na kotse ng Tesla ay nasa libu-libong dolyar, hindi lamang binago ng India ang pag-iisip ng karaniwang tao sa pamamagitan ng paggawa ng isang ultra-abot kayang EV. Ngunit ipinaliwanag din ang tunay na kahulugan ng teknolohiya, higit pang pagbabago sa mas mababang presyo. Ngayon ang tanong ay lumitaw na paano tumatakbo ang kotse na ito sa kabila ng pagiging mura. Anong teknolohiya ang ginamit dito na naging dahilan ng pagiging matipid at makapangyarihan nito? Upang malaman ito, panoorin ang video ng higit pa. Ngunit bago iyon, kung nais mong makakuha ng mga kamanghamanghang pag-update ng teknolohiya muna, pagkatapos ay tiyak na mag-subscribe sa channel. Bago natin malaman ang tungkol sa pinakamurang EV ng India sa buong mundo, tingnan natin kung saan pupunta ang EV market ng India. Ang bilis kung saan ang India ay lumiko patungo sa mga dekuryenteng sasakyan sa mga nakaraang taon ay hindi lamang isang trend, ngunit isang malaking paglipat. Kanina, nang marinig ang pangalan ng E5, ay bagaytos ay may mga katanungan sa kanilang isipan. Tatakbo ba ito ng maayos? Zrenia. Saan ako hahanap ng charging station? Zrenia. Hindi ba masisira ang baterya? Ngayon ang parehong mga tao ay nakikita na nakatayo sa linya sa labas ng EV showrooms. Ibig sabihin, ngayon ay tumaas ang tiwala at demand para sa EV sa bansa. Kung pag-uusapan natin noong nakaraang taon, ibig sabihin, 2023, gumawa ang India ng bagong record sa mga tuntunin ng mga benta ng EV. Noong 2023, mahigit 15 lakh na dekuryenteng sasakyan ang naibenta sa bansa, na kinabibilangan ng mga two-wheelers, three-wheelers, at four-wheelers. Ang bilang na ito ay humigit kumulang 50% na higit sa 2022. Naangangahulugan lamang ito na isinasaalang-alang na ngayon ng mga tao ang mga EV bilang isang tunay na alternatibo sa petrolyo at diesel. Ang pinakamalaking papel dito ay ang mga scheme at subsidya ng gobyerno, tulad ng FAME2, kung saan mayroong direktang diskwento sa pagbili ng mga dekuryenteng sasakyan. Kasabay nito, maraming mga pamahalaan ng estado ang gumawa din ng mga patakaran sa EV na nagbibigay basgay ng mga diskwento sa mga gastos tulad ng buwis sa kalsada at mga singil sa pagpaparehistro. Ngayong pinag-uusapan ang segment. Ang mga pinakamabentang EV ay mga two-wheelers pa rin, tulad ng mga scooter tulad ng Ola, Ather, TVS, at Bajaj Chetak. Ngunit ang nakakapagtaka, mabilis ding tumataas ang benta ng mga four-wheeler EV. Anong Tata Motors ang nangunguna sa karerang ito? Ang Nexon EV at Tiger EV nito ay lubos na nagustuhan ng mga tao. Bukod dito, nakakakuha din ng magandang tugon ang mga sasakyan tulad ng MG ZS EV at Hyundai Kona. Maging ang Mahindra ay pumasok na ngayon sa EV market na may XUV 400. Ngayon kung pag-uusapan natin ang tungkol sa pandaigdigang pagpoposisyon, kahit na ang India ay nasa likod pa rin ng mga bansa tulad ng Tesla at BYD sa production ng EV, ang rate ng paglago nito ay ang pinakamabilis sa mundo. Ayon sa isang ulat, ang India kumikilos na ngayon patungo sa pagiging ikatlong pinakamalaking merkado sa mundo sa mga tuntunin ng mga benta ng EV pagkatapos ng China at Amerika. Habang ang China ay nagbebenta ng crores ng mga EV bawat taon, ang mga kumpanya ng sasakyan ay sabik na ngayong mamuhunan sa India dahil sa population ng India at potential na paglago. Bukod dito, nakatuon na rin ang India sa sarili nitong teknolohiya ng baterya at network ng pag-charge.
Ang mga pabrika ng pagmamanupaktura para sa mga baterya ng lithium-ion ay itinatayo sa bansa at ang mga institusyon tulad ng NITI Aayog ay gumagawa ng pangmatagalang pagpaplano tungkol sa EV. Ang OLA ay nagplano ng sarili nitong gigafactory kung saan ang lahat mula sa mga scooter hanggang sa mga kotse ay gagawin sa loob ng bahay. At ito ang dahilan kung bakit ang India ay hindi na lamang nagiging isang bansang bumibili ng mga EV, kundi isang bansa na rin na gumagawa ng mga EV. Sa ngayon, ang mga EV dealership ay nagbubukas kahit sa maliliit na lungsod ng bansa. Mabilis ding tumataas ang bilang ng mga charging station. Makakakita ka na ngayon ng mga EV charging point saan man sa metro, highway, mall, paradahan ng opisina. Nangangahulugan ito na ang EV ay hindi na isang bagay lamang ng hinaharap. Ito ay naging bahagi na ng ating kasalukuyan. Yakuza Mini Electric Car, 2099. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa mini EV car ng India, SOTI, na nagpayanig sa buong EV market. Ang pangalan nito ay Yakuza Mini Electric Car, na nagkakahalaga lamang ng $2,099, humigit kumulang 175,000 rupees. Oo, tama ang narinig mo. Isang buong dekuryenteng kotse sa mababang presyo na hindi lamang tumatakbo sa mga kalsada, ngunit nakakatugon din sa pinakamalaking pangangailangan ng trapiko sa lungsod ngayon. Nang pinag-uusapan ng mundo ang tungkol sa mga futuristic na sasakyan ng Tesla at BYD, pagkatapos ay tahimik na inilunsad ng India ang minicar na ito. At ipinakita na ang pagbabago ay hindi lamang dumating sa mga mamahaling presyo, kundi pati na rin sa tamang pag-iisip at grounded na teknolohiya. Ang unang bagay na naiisip pagkatapos makita ang Yakuza EV ay ang compact na katawan nito at simple ngunit matalinong disenyo. Ang kotse sa yachts ay hindi masyadong malaki. Ngunit sadyang pinananatiling maliit upang madali itong maimaneho sa makikitid na kalye at puno ng trapiko ng mga kalsada ng mga masikip na lungsod. Ang laki nito ay pwede mo itong iparada kahit saan, malapit man sa istasyon ng metro o sa maliit na lane ng bahay. At iyon ang dahilan kung bakit ito ay nagpapatunay na perpekto para sa buhay lungsod ngayon. Ngayon, pinag-uusapan ang hitsura nito. Ayon sa presyo nito, ang kotse na ito ay hindi mukhang mura sa lahat. Malinis at moderno ang hitsura nito mula sa harapan. Ang mga LED style na headlight, isang maliit na chrome touch at curvy body ay nagbibigay dito ng isang sariwang kaakit-akit. Hindi ito mukhang isang lokal na sasakyan ang na-lift at na-convert sa isang EV. Dito, makikita mo ang parehong pagsusumikap at pag-unawa sa disenyo. Available din ang mga optional na kulay tulad ng puti, pula, at pilak, na ginagawang kaakit-akit din para sa mga kabataan. Maaaring simple ang estilo ng katawan nito, ngunit ginawa itong katumbas ng pagtatapos at kalidad ng pintura sa pandaigdigang entry-level na EV. Ang pinakamalaking lux ng kotse na ito ay maliit ngunit malaki sa trabaho. Ibig sabihin, madaling natutugunan ng Yakuza EV ang lahat ng kinakailangan ng isang karaniwang tao sa lungsod. Counting espasyo para mapatakbo, counting maintenance, at sapat na distansya para mag-commute sa opisina o kolehiyo araw-araw. Ang maliit na sukat nito ay ginagawa itong kakaiba sa karamihan ng mga maginoo na kotse at yung saan ang iba pang malalaking EV na sasakyan ay naipit sa trapiko, ang Yakuza EV ay madaling dumaan. Ito ang dahilan kung bakit ito ay nagiging pinakamahusay na option para sa mga kasosyo sa paghahatid, mag-aral, solong manlalakbay, at may-ari ng maliliit na negosyo. Ito ay hindi lamang tungkol sa laki o presyo nito. Ito ay tungkol sa pag-iisip kung saan ito ay dinisenyo. Ang pangunahing focus ay higit na kaginhawahan sa mas murang halaga at nagawa na ito kusers. Yapos, Yakuza. Ang malalaking salamin sa pinto nito, magandang ground clearance. At 13 pulgadang compact na gulong ay ginagawa itong perpekto para sa mga kalsada sa India. Gusto mo man itong gamitin sa maliliit na bayan o metrong lungsod. Ginagawa nito ang trabaho nito nang walang anumang hadlang sa lahat ng dako. Maaaring sabihin ng maraming tao, ano ang magiging kasiyahan sa gayong maliit na kotse. Yuritwa ito ay panahon yun daan digi presyo ng petrolyo ay tumatay and ang depradahan ay bading isang bangungot.
Ang mga kotseng gaya ng Yakuza EV ang tunay na nagpapalit ng laro. It's why maliit sa hitsura. Ngunit ang epekto nito ay nakakuha ng atensyon ng buong mundo. Paano ito napakamura? Lihim na diskarte upang mabawasan ang mga gastos. Ngayon, ang pinakamalaking tanong ay, paano dumating ang gayong murang EV? Habang ang ibang mga kumpanya ay naniningil ng hanggang 10 to hanggang 12 lakhs para sa kahit isang maliit na EV, paano dumating ang Yakuza Mini EV sa halagang 299 lang? Ibig sabihin, humigit kumulang 175,000 rupees? Mayroon bang anumang hilaw na materyales na ginamit dito? Nakompromiso ba ang pagganap nito? Kaya ang sagot ay hindi. Sa totoo lang, mayroong ilang napakatalino at katutubong pagpaplano sa likod ng napakababa ng presyo nito. Ito ay tinatawag na lihim na diskarte upang mabawasan ang mga gastos. Unawain natin sa simpleng wika kung paano ito nangyari. Ang una at pinakamahalagang bagay ay ang lokal na production. Ang Yakuza EV ay ganap na ginawa sa India. Walang in-order na mamahaling bahagi mula sa China o anumang magarbong tampok na dayuhan ang idinagdag dito. Direktang nakatipid ito ng malalaking gastos tulad ng import duty at shipping. At kapag ginawa ng isang kumpanya ang lahat ng mga bahagi nito at pagpupulong sa India mismo, ang lahat mula sa gastos sa paggawa hanggang sa material na gastos ay nagiging matipid. Ito ang dahilan kung bakit direktang napupunta ang presyo nito sa benepisyo ng customer. Ang pangalawang malaking dahilan ay ang microcomponent na diskarte nito. Habang ang ibang mga mamahaling EV ay gumagamit ng mga advanced na sensor, AI system, malaking infotainment, at ang motor may mataas na performance, naisip ng Yakuza EV. Kailangan ng mga tao ng maaasihan, pang-araw-araw na sasakyan, hindi isang bagay na magarbong. Sa pag-isip na ito, ang simple at mahusay na mga bahagi ay ginamit dito. Halimbawa, ang motor ay ginawang matatag at matipid sa halip na napakataas na bilis at lakas. Maliit ang baterya, ngunit matalinong nabalanse, kaya available din ang range na iyon at mabilis din ang pag-charge. Sa halip na isang mamahaling touchscreen, simpleng metro at indicator ang ginamit. Ibig sabihin, iyong kailangan ay iniingatan. Lahat ng iba ay tinanggal. Ang ikatlo, at pinakakagiliw-giliw na punto ay ang proseso ng pagpupulong nito. Habang ang assembly line ng malalaking kumpanya ng kotse ay nakabatay sa mga makina at robot na nagkakahalaga ng crores, pinagtibay ng Yakuza ang DC jugad na modelo ng mas maraming output sa mas murang halaga. Maliit na pabrika, limitado ngunit sinanay na mga tauhan, at direktang pagmamanupaktura. Ang lahat ay idinisenyo sa paraang walang pag-aaksaya at mas kaunting oras ang kinuha. Halimbawa, kung gusto mong magbukas ng makina, mayroon lamang 5 tornilyo sa halip na 25. Ibig sabihin ay madaling gawin at ayusin ang mga pyesa at mababawasan din ang gastos. Ang isa pang bagay na nakakatulong sa paggawa ng mura ay ang pagtitiwala sa sarili. Sinubukan ni Yakuza na gawin ang lahat ng mga bagay na ito, battery pack, motor, controller, sa India mismo. Pinabilis nito ang supply chain at nabawasan din ang lead time IEE, pag-aksaya ng oras. Isipin na lang, kung saan ang mga kumpanyang tulad ng Tesla ay kailangang magdala ng material mula sa China and ipadala ito sa Amerika. Ang buong sistema ng Yakuza ay narito sa India. Ang resulta, malaking pagbawas sa gastos. Ngayon, maraming tao ang nag-iisip na paano magtatagal ang gayong murang bagay. Ngunit ang katotohanan ay ang kotse na ito ay ginawa ayon sa mga pangangailangan ng karaniwang tao. TIDV, maikling hanay, mababang maintenance, madaling singgilin, at abot kayang budget. Walang mga high-tech na gadget, walang mga hindi kinakailangang luho. Isang simple ngunit maaasahang sasakyan na magdadala sa iyo mula A hanggang B nang hindi nauubos ang iyong bulsa. Napatunayan na ang EV ay hindi lamang libangan ng mayayaman. Ito rin ay karapatan ng karaniwang tao. Ngayon, lumalabas ang tanong na, sa kabila ng mga simpleng sangkap at mababang presyo, paano ang saklaw, baterya, at pagganap nito? Talaga bang matutugunan nito ang pang-araw-araw na pangangailangan? Baterya at teknolohiya sa pag-charge. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa teknolohiya ng baterya at pag-charge ng Yakuza Mini EV na siyang backbone ng sasakyang ito. Maging anumang EV,
Aning unang tanong ng mga tao ay, hanggang saan ito tatakbo? Logically, gaano katagal mag-charge? Zrenia. Matibay ba ang baterya o mabilis itong maubos? Zrenia. At higit sa lahat, ligtas ba ito? Kaya, unawain natin ang mga sagot sa lahat ng ito sa simplo, madali, at karaniwang wika. Una sa lahat, alamin natin kung gaano karaming distansya ang maaaring saklawin ng EV na ito sa isang buong charge. Ang hanay ng Yakuza Mini EV ay sinasabing nasa 120 hanggang 150 kilometro. Ngayon, maaaring isipin ng ilang mga tao na ito ay mas kaunti. Ngunit isipin na lamang. Ang kotse dabit ay para sa pang araw-araw na paggamit sa loob ng lungsod, hindi para sa mahabang paglalakbay sa highway, tulad ng pagpunta sa opisina, pag-alis ng mga bata sa paaralan, pagdadala ng mga kalakal mula sa merkado, o paggawa ng trabaho sa paghahatid. Ang hanay na 110 hanggang 150 kilometro ay perpekto para sa lahat ng ito. At ang kawili-wiling bagay ay ang baterya nito ay napakagaan at matalinong idinisenyo na ang kabuang bigat ng kotse ay mas mababa din at pagpapatakbo o batso at makinis. Ngayon, dumating tayo sa oras ng pagsingil. Tumatagal ng humigit kumulang 6 hanggang 7 oras upang ganap na ma-charge ang kotseng ito. Kung sinisingil mo ito gamit ang isang normal na charger ng sambahayan, ibig sabihin, i-charge ito sa gabi at maghanda sa pagmamaneho sa umaga, tulad ng isang mobile phone. At kung gagamitin mo ang fast charger na ibinigay ng kumpanya, ang kotse na ito ay maaaring singilin ng hanggang 80% sa loob ng halos 3 oras. Ang special na body ay ang sistema ng pagsingil nito ay ginawa ayon sa mga lokal na pangangailangan ng India. Iyon ay, maaari nitong pangasiwaan ang mga problema tulad ng pagbabago-bago ng boltahe o pagkawala ng kuryente ng maayos. Ngayon, pag-usapan natin ang teknolohiya ng baterya nito. Ang lithium iron phosphate, LFP, baterya ay ginamit sa Yakuza Mini EV. Ito ang parehong teknolohiya na sinimulan na ngayong gamitin ng mga tatak tulad ng Tesla sa kanilang mga abot-kayang modelo. Special ang mga baterya ng LFP dahil hindi sila masyadong umiinit, mas matibay, at higit sa lahat, napakakaunting panganib ng sunog o sobrang init. Gayon din, ang ikot ng buhay ng mga baterya ng LFP, ibig sabihin, ang dami ng beses na maaari silang ma-charge at ma-discharge, ay mataas din. Iyon ay nangangahulugang isang pangmatagalang baterya ng walang anumang takot. Ang Yakuza EV ay hindi rin nakompromiso sa mga tuntunin ng kaligtasan sa sunog at thermal protection. Mayroon itong thermal insulation at heat management system sa paligid ng baterya upang kung ang temperatura sa labas ay tumataas, ang baterya ay lumalamig mismo. Napakahalaga ng feature na ito para sa mga bansang tulad ng India, kung saan ang init kung minsan ay lumampas sa 45 degrees. Gayon din, ang isang sistema ng pamamahala ng baterya, BMS, ay na-install na sinusubaybayan ang kalusugan, temperature, at antas ng pag-charge ng baterya sa lahat ng oras. Kung may anumang panganib na maramdaman, ang system ay automatikong nagbibigay ng babala o hihinto sa pagsingil. Ang isa pang mahalagang punto ay ang baterya nito ay portable at maaring palitan, na nangangahulugan ito na kung may anumang problema sa baterya sa hinaharap, hindi na kailangang palitan ang buong sasakyan. Ang baterya lamang ang maaaring palitan ng hiwalay. At dahil ang mga bateryang ito ay ginagawa sa India, ang gastos ay nananatiling kontrolado. Bukod dito, dahil sa lokal na supply ng baterya, hindi na kailangang maghintay ng matagal para sa warranty claim o pagpapalit. Ang baterya at sistema ng pag-charge ng Yakuza EV ay idinisenyo sa paraang hindi lamang ito kasya sa bulsa ng karaniwang tao, ngunit maaari ring makatiis ng init, trapiko, at pang-araw-araw na stress. Napatunayan nito na ang abot-kayang EV ay hindi lamang mura. Maari rin itong maging matalino, napapanatiling, at ligtas na teknolohiya, ang pakikipag-usap tungkol sa mga tampok. Ngayon kapag nakakakuha ka ng isang buong EV sa ganoong mababang presyo, ang pinakamalaking tanong na lumitaw ay, mayroon ba itong anumang mga kapaki-pakinabang na tampok o ito ba ay isang kotse para sa kapangalan? Ipaalam sa amin na sabihin sa iyo ang simple at tapat na bagay. Ang Yakuza Mini EV ay idinisenyo sa paraang meron itong mga kinakailangang tampok
Ngunit ang presyo ng kotse ay hindi tumaas dahil sa hindi kinakailangang pagpapakita. Ibig sabihin, anuman ang kailangan ng pang-araw-araw na driver. Iyon lang ang kasama dito at ang pag-isip na ito ay ginagawa itong special. Una sa lahat, pag-usapan natin ang dashboard at screen nito. Ngayon ay iisipin mo kung merong touchscreen dito. Kaya ang sagot ay oo, ngunit hindi ito isang malaking 10 pulgada na magarbong screen. Ang Yakuza EVE ay may pangunahing smart display na malinaw na nagpapakita ng mahalagang impormasyon tulad ng iyong bilis, antas ng baterya, saklaw, at indicator. Maliit ang screen na ito ngunit ganap na digital at malinaw na ipinapakita ang bawat mahalagang impormasyon. Bukod dito, sinusuportahan din ng screen na ito ang drive mode, status ng pagsingil, at ilang pangunahing setting. Ngayon, pumunta tayo sa Bluetooth at music system. Sa badyet na ito, makakakuha ka ng pangunahing sistema ng musika na kinabibilangan ng parehong koneksyon sa USB at Bluetooth. Maaari mong ikonekta ang iyong mobile at magpatugtog ng musika, dumalo sa mga tawag, at gumamit din ng mga low-level na voice command. Ibig sabihin, ang connection na kinakailangan para sa mga kabataan ngayon at pang-araw-araw na mga gumagamit ay nananatili sa isip. Ang kalidad ng speaker sa loob nito ay hindi masyadong high-end, ngunit medyo disente ayon sa presyo nito at ganap na mainam para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga tampok na iyon na hindi inaasahan ng sinuman mula sa gayong murang kotse, ngunit ang Yakuza EV ay nagulat sa mga tao. Mayroon din itong reverse camera at parking assist line guidance. Isipin kung makakita ka ng live na view ng likuran sa screen at guidance line habang nakaparada sa isang kotse na nagkakahalaga ng 1,075,000 rupees. Mayroon bang mas practical kaysa dito? Lalo na kapag ang parking space sa mga lungsod ay katumbas ng kalahati ng kotse mismo. Pagkatapos ang tampok na ito ay nagiging lubhang kapaki-pakinabang. Malaking tulong ito para sa mga bagong driver or senior citizen na magmaneho. Sa mga tuntunin ng kaligtasan, ang Yakuza Mini EV ay meron ding ilang basic, ngunit kapaki-pakinabang na feature gaya ng safety belt reminder, dual lock system, at battery cut-off protection para madiskonekta kaagad ang baterya habang nagcha-charge or sa isang emergency. Gayon din, mayroon itong digital locking system na nangangailangan ng parehong code at ang susi upang simulan ang sasakyan. Ang tampok na ito ay kapaki-pakinabang upang maiwasan ang pagnanakaw. Ngayon ang tanong, nakakakuha ba ang isang tao ng anumang luxury touch sa mababang presyo? Ang sagot ay maliit ngunit matalino, tulad ng mga premium na uri ng mga pabalat ng upuan, dalawahan ng tono ng interior, at mga LED na ilaw ng instrumento na maganda ang hitsura sa gabi. Mayroon ding pangunahing version ng air conditioning na nagbibigay ng disenteng paglamig sa tag-araw. Available din ang mga feature tulad ng mga power window at central locking sa mga nangungunang variant. Sino ang gumagawa nito? Pangalan ng kumpanya at background. Ngayong nakuha na ng Yakuza EV na ito ang atensyon ng lahat. Isang tanong ang tumatakbo sa isipan ng lahat. Sino ang gumagawa nito? Ito ba ay isang lumang kumpanya ng sasakyan na humakbang patungo sa EV o isang bagong startup na gumawa ng isang malaking entry? Kaya't alamin natin ang totoong kwento sa likod nito. Ang pangalang Yakuza Auto ay tila banyaga, ngunit ito ay ganap na Indian na kumpanya na nagtakdang gumawa ng marka nito sa mababang budget na segment ng EV. Ang kumpanyang ito ay hindi isang napakatanda o sikat na tatak, ngunit isang bagong Indian startup na nangarap na gumawa ng abot-kaya at matibay na mga dekoryenteng sasakyan, at natupad din ito. Habang dinadala ng ibang malalaking kumpanya ang EV sa isang luxury or high-end na merkado, naisip ng Yakuza Auto, bakit hindi dalhin ang teknolohiyang ito sa abot ng karaniwang tao? At dito nagsimula ang kwento ng Yakuza Mini EVE. Ngayon, ihambing ito sa mga tagagawa ng Chinese Mini EV tulad ng Wuling, Baojun, o Changli. Kilala rin sila sa paggawa ng mga murang EV, ngunit ang kanilang mga modelo maaring hindi angkop sa mga kalsada sa India o ang tungkulin at kaugalian ay napakamahal na i-import sa India na doble ang presyo. Natagpuan ng Yakuza Auto ang puwang na ito at na-localize ang buong disenyo, pagpupulong, at production sa India, na nangangahulugan ito na nabawasan din ang gastos
at naging perpekto ang kotse para sa mga kalsada at kondisyon ng India. Ngayon pag-usapan natin ang layunin ng kotse na ito. Kanino ito idinisenyo? Kaya ang simpleng sagot, yung mga taong kanina ay nangangarap lang makabili ng sasakyan. Tulad ng mga estudyante, delivery boy, small business people, tutors, medical representatives, o iyong mga kailangang bumiyahe ng konti araw-araw. Pero nababahala sa presyo ng gasolina. Ang Yakuza EV ay ginawa para sa mga taong ang buhay ay tumatakbo sa mga kalsada. Ngunit hindi sila pinapayagan ng bulsa na bumili ng bagong kotse o ay kotse na it's adi perpekto para sa mga solong gusagamit. Ito ay maliit, madaling iparada, simpleng pagmamaneho, at halos balewala ang pagpapanatili. Ngunit hindi ito limitado sa mga single. Kung ikaw ay isang maliit na pamilya, asawa, at isang anak. Kung gayon ang kotse na ito ay sapat na para sa iyong pang-araw-araw na gawain. Maging ito ay paghatid sa iyong anak sa paaralan, pagpunta sa opisina, o pagbili ng mga gulay sa palengke sa gabi, lahat ay madaling gawin. Ngayon pag-usapan natin ang patakaran ng gobyerno at EV. Ang Yakuza EV ay nating isang buhay na halimbawa ng master plan na ipinapatupad upang ipromote ang EV sa India. Sinasamantala ang mga scheme tulad ng FAME, mga subsidyo mula sa mga pamahalaan ng estado, at mga tax exemption para sa mga EV. Ang Yakuza Auto ay gumawa ng isang kotse na hindi lamang matipid, ngunit natutupad din ang layunin ng patakaran sa EV ng pamahalaan. Ito ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang mission na magbigay ng mura at napapanatiling transportasyon sa bawat tao sa India. Ang lokal na pagbabago ay may napakalaking papel dito. Ang mga inhinyero ng bansa ay sama-samang pumili ng mga teknolohiya na nagbibigay ng mas maraming output sa mas mababang halaga. Maging ang disenyo ng baterya, ang pagserap ng motor, o ang sistema ng pag-charge, ang lahat ay nahubog ayon sa pag-iisip ng India at sa mga pangangailangan ng bansa. Ay Yakuza Mini EV ay isang magarbong, mamahaling kotse. Ito ay isang pag-iisip na ang teknolohiya ay hindi dapat maging isang bagay lamang para sa mayayaman, ngunit dapat ding maging karapatan ng mga karaniwang tao. At ang pag-iisip na ito ay hinikayat ang isang Indian startup na gawin kung ano ang iniisip pa rin ng mga pinakamalaking kumpanya sa mundo. Pandaigdigang reaction. Kaguluhan sa international na merkado. Nang lumabas ang balita ng Yakuza Mini EV, na ang India ay naglunsad ng isang buong electric car sa halagang $2,099 lamang, mga 175,000 rupees. Nagkaroon ng kaguluhan sa pandaigdigang media. Ang kotse na tahimik na ginawa para sa mga tao sa India ay biglang naging headline ng mga portal ng balita sa buong mundo. Kumalat ang balitang ito sa mga international na platform ng media tulad ng CNN, Bloomberg, TechCrunch, The Verge. Ito ay isinusulat sa lahat ng dako. Inilunsad ng India ang pinakaabot-kayang electric car sa buong mundo. Ang pagdadala ng EV sa ganoong kababang presyo ay hindi lang isang price breaker move. Isa itong direktang mensahe sa malalaking kumpanyang iyon na mga hari sa EV market, lalo na para sa mga kumpanyang tulad ng Tesla at BYD, tanan na nagpaplano para sa kanilang mga abot-kayang modelo. Ang Yakuza EV ay naging isang kampanilya ng babala para sa kanila dahil ipinakita ng kotse na ito na kung merong isang diskarte. At ang local na production ay na-promote. Pagkatapos ay ganap na posible na dalhin ang EV sa abot ng karaniwang tao. Habang pinag-uusapan ni Tesla ang tungkol sa pagdadala ng Model 2 sa halagang $25,000, Joy Asimathaisus, ang India ay nagbigay ng EV sa 10 beses na mas mababa kaysa doon. Ito ang dahilan kung bakit tinatalakay na ngayon ng mga eksperto sa sasakyan kung ang India ay magiging susunod na EV manufacturing hub. I-export ba ang maliliit na sasakyang ito sa ibang mga bansa ng Africa, South America, at Asia, at kakainin ang market share ng malalaking kumpanya? Ang lahat ng mga tanong na ito ay nakatayo na ngayon sa harap ng malalaking tatak. Government support, EV subsidy, and Make in India. Ngayong pinag-uusapan natin ang Yakuza Mini EV. Ang suporta ng gobyerno ng India ay may malaking papel din dito. Kung ang gobyerno ay hindi gumawa ng ganoong matibay na hakbang tungkol sa EV,
Kung gayon marahil, ang kotse na ito ay hindi kailanman darating sa presyong ito. Una sa lahat, pag-usapan natin ang scheme ng FAME2. Ito ay isang pamamaraan ng pamahalaan kung saan ang mga direktang insentibo ay ibinibigay sa mga dekuryenteng sasakyan. Ayon ay, kapag bumili ka ng isang EV, ang gobyerno ay nagbabayad ng ilang bahagi mismo upang magkaroon ng mas kaunting epekto sa iyong bulsa. At nakuha rin ng Yakuza EV ang direktang benepisyo ng insentibong ito. Bukod dito, gumagawa na rin ngayon ang mga pamahalaan ng estado ng EV-friendly na mga patakaran. Ang mga pasilidad tulad ng road tax waived, registration charge free, fast tag free ay ibinibigay. Sa ilang mga estado, ibinibigay ang hiwalay na subsidy para sa EV charging para dumami ang mga tao na lumipat patungo sa electric. Ang epekto ng lahat ng ito ay ang mga startup tulad ng Yakuza ay nakakuha ng paraan upang sumulong. May isa pang malaking bagay dito, ang papel ng Make in India. Ang buong assembly, baterya, at motor ng Yakuza EV, lahat ay ginawa sa India mismo. Nakatipid ito ng import duty. Pangalawa, nalikha din ang mga lokal na trabaho. At pangatlo, nanatiling kontrolado ang presyo ng sasakyan na kahit ang karaniwang tao ay maisipang bilhin ito. Ibig sabihin, hindi lang slogan ang Make in India, naging realidad na ito ngayon. Ngayon, kung pag-uusapan natin ang tungkol sa Green India Vision, ang Yakuza EV ay bahagi nito. Pangarap ng India na sa mga susunod na taon, dapat electric ang karamihan sa mga sasakyan para hindi lang mababawasan ang pagdepende sa petrolyo. Bumaba rin ang polusyon. At ay posible lamang kapag ang mga EV ay mura, matibay, at abot kamay ng bawat karaniwang mamamayan. Ang Yakuza EV ay isang malakas na hakbang patungo sa hinaharap na iyon. Ngayon ay malinaw na ang Yakuza EV ay hindi lamang isang murang sasakyan. It ay isang malaking pagbabago. Ito ang pinagsamang resulta ng lakas ng teknolohiya ng India, suporta ng gobyerno, at mga pangangailangan ng mga karaniwang tao. At kung magpapatuloy ang ganitong mga inobasyon, hindi malayo ang araw kung kailan mag-e-export ang India ng mga EV sa buong mundo. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito at gusto mong maging unang makaalam tungkol sa mga naturang EV innovation, mga tagumpay sa teknolohiya, at Desi Jugad. Pagkatapos ay mag-subscribe sa channel dahil dito, makakakuha ka ng tunay, down-to-earth na pag-uusap sa teknolohiya. Una, at sa pinakasimpleng wika.